Alright, so amen. Magandang hapon po sa inyo lahat. At sa lahat po ng mga pastors and to our mentor, Pastor Red, thank you. At maraming salamat po sa privilege na binigay ng Panginoon na tumayo dito sa likod ng pulpitong matatag. Oh, amen. Privilege ho. Thank you, Pastor Arnold. At dito sa likod ng pulpitong ito ay dito iwawasiwas ang tabak ng salita ng Diyos. Yan. Para sa tuwing iwawasiwas ito, ay tatamaan ang dapat tamaan. Hindi ka makakailag sapagkat sabi ng Bible, ay ang talas nito ay magkabilaan. Kaya kahit anong ilag mo dyan, tatamaan at tatamaan ka. Amen? At alam nyo, mula kanina ay ako nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat nakikita ko po ang aking pong mga teachers sa Baptist Heritage Bible College way back 2010 na hindi binitawan ang tabak na kung saan ang salita ng Diyos. Hindi nagbago. Amen? Thank you, Pastor Ed. Siya pong aking naging teacher noon sa pastoral epistle. Kaya in-influensyahan. Amen? Kay Pastor Vallejo, maraming salamat po. At parang kailan lang, estudyante niyo po ako sa bibliology, problem text. Kaya pag dumating si Pastor Arnold noon, talagang problema na. Amen? Pero nakita ko, Pastor, noon sabi ko, ang laki ng pagbabago ni Pastor Arnold kasi noon talagang pag dumating niya sa klase namin, diyan ngumingiti. Pag patawa-tawa ka noon, tatanungin ka, ba't ka tumatawa? Pero ngayon, nakakapagtaka. Masayahin, tapos palabiro. Siguro, nakita ko po na hybrid. Yun, nakala ko pa na hybrid ng Bicolano. Amen. So, salamat po sa Panginoon. Sabi ko ay blessing. At salamat din po, Pastor Dante, ang aking teacher po sa Colts. Amen. Buti na lang, hindi pa ako naging kulto. Amen. Pero salamat po at Pastor Meljon. Amen. Siya po ang aking teacher sa personal development. Kaya ganito nangyari. Amen. Na-develop din. Amen. Pastor Kalikdan, pinicheer ko to sa gitara eh. Nabubuhay sa cornic kami yun. Enjoy muna kasi, alam nyo, ngayon ay oras ni Peligro. Yung tradisyon natin noong pag alas 3, nananalangin. Pero ngayon, binago na salita ng Diyos, nakikinig. And of course, kay Pastor Ray Baugan, yung aming teacher po sa Book of Acts. Kasi si Pastor Baugan. Amen. Thank you po, Pastor. Hindi po namin makakalimutan na kayo po ay naging bahagi. Si Pastor, Pastor Solomon ay amin pong teacher sa, ano yan eh, ano yung tinuro sa atin? Yung, major prophet. Kaya nakilala namin sa ang mga major na prophet. So maraming salamat po. At may nakalimutan pero thank you very much. At kung ano po ang aming ginagawa ngayon sa gawain ng Panginoon, ay sadyang tinutuloy lang ho namin. Kaya sa tuwing may naririnig kaming binago o may nagbago, nagtataka kami. Itong tinuro nyo sa amin, itong itutuloy namin. Sapat sabi ng Bible, but continue down in the things which thou hast learned. Amen? At sabi nga ni Pastor Arnold kanina, pag Christian Bible Baptist Church ka, Christian Bible Baptist Church ka. Ako, pag ang pangalan ko nandun eh. O, di ba, Christian? Kaya napagkakamalan, akin ho yun. Pero hindi ho akin yun. Amen? Hindi akin yun, no? Kaya, mahirap ipaliwanag sa ordaneta. Sa inyo yung pastor, Pangalan mo yan, Hindi, kaya tinanong ko si Pastor Ed, Pastor, ano ba talaga, bakit naging Christian Bible Baptist Church yan? Sinagot niya ako, sabi niya, di ba, pag tumanggap ka sa Panginoon, di Kristiyano ka, di Christian. Pag naging Kristiyano ka, di may Bible. Pag nabaptize ka, di Baptist ka. Di pag ikaw nabaptize, you belong to the church, a Christian Bible Baptist Church. Naalala niyo po yung Pastor? Amen. Kaya yun din ang pinaliwanag ko sa kanila. Kaya pag ikaw ay Baptist ngayon, wala kang dalang Bible, Christian Baptist Church ka lang. Amen. Pero maraming salamat po, Pastor Arnold. Thank you. Pastors, thank you. At kinakabahan kasi ako eh. Bihirang hirap. Sabi ni Pastor Arnold ay feel at home. Ay, delikado yung feel at home. Amen. Pero kanina, kahapon po, ay may dala sana akong sword. Talagang
binigay sa akin talagang antique na sword, a Roman issue ng isang Romanong sundalo. Halagang mahaba. Pinahasa ko na kanina. Pero kahapon, naiwan ko. Tama naman kasi yung sword na yun yung issue sa isang sundalo para gampanan at maging to be used as a protection and as a defense. Yun ang issue sa kanila. Ang mga sundalo natin ngayon, ang issue ay yung ngayon, may bagong issue ang military ngayon, yung M16 M4. So pag ikaw ay na-enlist o na-commission, automatically bibigyan ka ng issuance ng weapon. Amen? Remember, when we got saved, tandaan po natin, we have also an issue, meron din issue sa atin na sandata, which is the sword na kung saan ito yung salita ng Diyos. That's why kapag Kristiyano ka na, dapat pangawakan mo ang inisyu sa iyong sandata. Huwag mong bibitawan ang tabak na yan. Kaya, isakay ko sana, pero sabi ko baka mahuli at makasuhan pa ko ng illegal possession of deadly weapons. Kaya dinala ko na lang po yung issue sa akin ng Panginoon. The sword, the word of God. Walang kaso dito. Amen? Amen. At ang brand niya po, King James Bible. Alright. Tayo po tumayong lahat. Let's open the Bible. Amen? Hello, sound check. Let's open the Bible. Hebrews chapter 4, verse number 12. Biran, tigas nitong pulpit nung to Amen. Siguro maraming nang namagang kamay dito. Hebrews chapter 4, verse number 12. Basahin po natin ang salita ng Diyos ng sabay-sabay. Ito pong verse na ito at habang binabasa po natin ay ako iniwala, ito ay mula kanina sa first speaker ay ginamit po ito at kanina po sa pangalawang speaker ay ito rin po ang ginamit na sandata o tabak para tayo po ay hubugin at may mga bagay na dapat tanggalin sa ating buhay. At ngayon, ito rin po ang aking gagamitin. Hebrews chapter 4 verse number 12 at kung nakuha yun na po, say aloud, amen. Ako iniwala, tayo po ay nandito po sa simbahan, and we are all Baptists, and we can shout, amen. Amen? All right, if you get it, shout aloud, amen. Amen. Verse number 12, read, for the word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and as the discerner of the thoughts and intents of the heart. Makita po natin dito yung salita ng Diyos ay inalintulad po ito sa isang tabak. Amen? Kanina, espada. Kasi pag narinig ko ang espada, parang panday. Pero, para magkaintindihan tayo, yung tabak kasi, iba kasi ang tabak. Ibang pagkayari sa tabak. Ang tabak kasi dinesign to be used by a soldier for his offense and for his defense. Amen? That's why makita po natin dito. Tayo po muna may manalangin mga kapatid. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat na nasa langit. Marami pong salamat sa hapong ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Thank you God for this conference na muli ay makikita po namin ang kahalagahan at paano po kumikilos ang salita po ninyo sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa ministry niyo po dito po sa CBBC Los Baños. Thank you God for the man of God, Pastor Arnold, nandito, and of course the members. Salamat din po Panginoon at nagkaroon kami ng ganitong pagtipon-tipon na sasariwain sa aming puso't isipan ng iyong mga salita. And I pray, Holy Spirit, please, kayo po ang siyang manguna at mangusap sa bawat isa. Uwi kami na mayroon pong matibay na paninindigan sa iyo pong salita. At I ask your power, your presence, O God, please use me and give me wisdom and power to preach the word to the people. And once again, forgive all our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po. Maaari na po tayo magsiupo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Amen. Are you ready for the preaching? I said, are you ready for the preaching? Amen. Salamat sa Panginoon. Kanina narinig po natin sa unang mensahe ang patungkol po sa pinangaral po kanina ni Pastor Wande at kanina po ni Pastor Ryan at ngayon po ang itinalaga po sa akin na mensahe na dapat
ipangaral ngayon is all about the sword that sanctifies believers and severs worldliness. Yan po, the sword that sanctifies believers and severs worldliness. Ibig sabihin po ay, kumbaga, ang tabak na nagpapabanal sa mga mananampalataya at pumuputol sa pagkamakasanlibutan. Amen. Yan po ang ating pong tatalakayin ngayon mula sa salita ng Diyos kung paano kumikilos ang salita ng Diyos sa bawat mananampalataya, kung paano tayo kanyang pagpapakabanalin at paano niya tagpasin ang kamunduhan sa ating bilang mga Kristiyano. At ako'y naniniwala, hindi lahat na nakaupo dito sa loob ng congregation ay talagang banal na banal. Amen? Sabi sa Ilocano, agsilsilaw. Amen? Pero tandaan nyo po, kaya nga po lagi may salita ng Diyos sapagkat ito po ang ginagamit ng Panginoon para dalhin tayo doon sa design ng Diyos na tayo po ay maging banal sapagkat yan po ang inaasahan ng Diyos. Sabi ng Bible sa 1 Peter chapter 1 verse 16, because it is written, be holy for I am holy. Amen? So yun ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin na tayo ay magpakabanal sapagkat ang Diyos ay banal pero ang gagamitin ng Diyos sa atin para tayo ay pagkabanalin ay ang kanyang salita. Amen? At of course, hindi tayo hantong sa sa kalagayan ng pagiging banal kung hindi niya tatagpasin, aalisin ang kamunduhan sa buhay natin. Sapagkaling tayo sa mundo, amen? Amen? Kaya nga makikita nyo, marami sa atin ngayon mukhang worldly pa rin. Yung salita natin, worldly. Yung kilos, worldly. Yung pananamit, worldly. Pero salamat sa Panginoon sapagkat merong salita ng Diyos na siyang puputol, tatagpas sa ating pagiging makamundo. Amen. Kaya nga po, ang layunin po na mensahe ngayon, how the Word of God sanctifies believers and how the Word of God separates the believers unto holy living. And to savers, ibig sabihin to sever, to cut, amen? Putulin, tanggalin yung pagiging makamundo natin. Amen? Alam nyo, ito sa ating binasa, ang sabi po ng Bible ay ito po, for the Word of God is quick. Ibig sabihin, ang salita po ng Diyos ay buhay. Amen? Hindi ito patay. That's why we strongly believe that the Word of God is alive. Amen? And then the Bible says powerful, active, amen? Makapangyarihan, and sharper, amen? Matalas than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and the spirit of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Now, alam nyo mga kapatid, nung panahon, pag ikaw ay na-enlist na sundalo, ang ini-issue noon na weapon ay tabak o sword. Bibigyan ng, di ba, bibigyan sila ng helmet, di ba? Meron silang breastplate, meron silang sapatos sa pandigma, at ang kanilang sandata ay ang tabak. Amen? Are listening? At ito'y ibinibigay lamang sa isang tao kapag siya ay na-enlist na isang mandirigma. Tandaan din po natin, when we got saved, when we received the Lord Jesus Christ, we become the soldiers of Christ. Amen? And our issues weapon is the sword, which is the Word of God. Because also we have a spiritual battle. Amen? Kung ang mga sundalo, mayroong digmaan physically. Tayo rin mga Kristiyano, mayroon tayong dinaharap na digmaan spiritually. At ang hindi, listen, God gave us a sword, amen? Not steel sword, but scriptures. Are you listening? Amen? Ang binigay sa atin ng Diyos ay hindi tabak na yari sa bakal, kundi ito ang banal na kasulatan. Amen? So the sword that God gave us to us,
does not kill, but it sanctifies to set us apart to be holy for God's purposes and severs worldliness. Alam nyo, yung tabak na binigay sa atin, hindi po yan ibinigay sa Kristiyano para pumatay o manakit ng kapwa, kundi gagamitin ito para sa layunin ng Diyos at tagpasin yung kamunduhan sa buhay ng mga mananampalataya. Amen? Are you listening? That's why tandaan natin sa Bible, maliwanag that the sword is the Word of God. Amen? Look at in Ephesians chapter 6 verse number 7. Hello, amen? Tulog na po kayo? Ephesians chapter 6 verse number 7. Ang sabi po ng Bible ay 17, sorry. Ephesians chapter 6 verse 17. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, what? Which is the Word of God. Tandaan po natin, the sword of the Spirit, which is the Word of God. So I hope nagkakaunawaan po tayo, amen? Amen. Nang binabanggit ko po ditong sword o tabak ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen? At itong tabak na ito na siyang ibinigay sa iyo, ito po ay galing sa Diyos. Hindi po ito galing sa tao, amen? It came from the Lord. It was given to all enlisted Christians. Lahat tayo dito ay mga sundalo ni Kristo, amen? Amen? At sa pagiging sundalo ni Kristo, hindi tayo naging sundalo na walang inisyo ang Diyos na kagamitan para gamitin natin sa pagiging Kristiyano. Amen? Are you listening? Amen. Kaya nga po ang salita ng Diyos ay sandata ng Kristiyano, hindi para manakit ng kapwa, kundi para pabanalin tayo at putulin ang tanikala ng sanlibutan sa buhay natin. Amen? Kayo po ay nakikinig? Kaya nga po in the scriptures, the Word of God is not physical weapon, but it is the Word of God that God uses to set His people apart and make us holy. Amen? At ako'y nagpapasalamat at magpasalamat po tayo at may ganito pong gawaing Bible Conference to remind us, ano po ba talaga ang salita ng Diyos sa atin? Amen? Akala kasi natin ang Biblia ay display. Tandaan natin, ang Biblia, hindi po yan binigay ng Diyos na pang-display. Yan ay gagamitin natin sa buhay natin upang gampanan natin ang layunin ng Diyos. Amen? Ang iba kasi pang-display. Nilalagay sa sasakyan, nilalagay sa kwarto, nilalagay sa unan, pagtulog, para daw ang salita ng Diyos pumasok sa ulo. Hindi papasok. Amen? Kumaliban na lang na ibasahin mo. Amen? Are listening? Now, tatlong bagay lang ho ang ibabahagi ko sa inyo ngayong hapon. Sa tatlong bagay na ito, di ko alam kung anong oras matatapos. Kasi sabi ni Pastor, feel at home. So, ibig sabihin, pwede matulog. So, the sword that sanctifies believers and severs worldliness. Number one, the identity of the sword. Dapat, pag ikaw, alam niyo isang sundalo, kapag inisyuhan ka ng weapon, you need to identify ano yung kagamitan na yan, ano yung sandata na yan, at anong kalidad niyan, at hanggang ano ang kanyang kakayahan. Amen? Katulad po ng mga sundalo natin ngayon, dati ang inisyo ay M16. Amen? May talaga M16, A1, A2, A3. Ngayon, M4. Ano yung pastor? Parang multiple choice Yung A1, yung mahaba, makikita nyo. Yung A2, yung makita nyo pabilog na yung hawakan dito. Yung A3 ay yung may grenade launcher sa baba. At ngayon, yung may iksi na. Amen? Ang tawag ng M4. Yung mga nasa pulis, nakita nyo R4. Amen? Ang iba naman ay vapor. Pero makita nyo po mga kapatid, pag inisyuhan ka ng sandata, you need to identify. Kailangan mo malaman ang pagkakilanlan ng iyong tabak o ng iyong sandata. Amen?
Ang kaya nga sabi po dito sa Hebrews chapter 4 verse number 12, makikita natin dito yung identity o ang pagkakilanlan ng sword o ng tabak. Now, in Ephesians 6:17, we can identify ano bang sword. Sabi ng Bible, the sword is what? Come on now, the Word of God. Amen? Ang salita ng Diyos, ito yung tabak ng espiritual na siyang salita ng Diyos. Amen? Parang kayo napapagod malapit na mawalan ka ba? Now, kaya nga, let us be reminded na that the battle is spiritual. Amen? Ang buhay Kristiyano, hindi madali. Madali maging Kristiyano Pag meron kang pagkumbabang puso, aminin mo sa iyong sarili na ikay makasalanan. Amen? At pagsisihan mo yung kasalanan mo at sumampalataya ka sa Jesucristo, tanggapin mo siya na buong puso bilang iyong sariling tagapagligtas. Amen? And that day, God said, when you believe, ikaw ay maliligtas. Pero ang pagiging Kristiyano, hindi madali. Ito po ay isang pagpasok sa uri ng buhay na isang digmaang espiritual na nangangailangan ng tinatawag ng pagsasanay, pagkatuto, kaalaman sa pakikipagdigma, at higit sa lahat, meron kang hawak na sandata. At ang sandata na binigay ng Diyos para tayo'y dalhin doon sa layunin ng Panginoon na tayo'y pagkabanalin. Amen? Linisin, tabasin ang lahat ng kapwa na hindi ayon sa Panginoon ay ang salita ng Diyos. That's why, makita natin dito, una, yung the identity of the sword. The sword is the Word of God, which is a guide for our living. Tandaan natin, maliwanag sa Biblia, malagang salita ng Diyos because the sword is the Word of God, which is a guide for our living. What the Bible says in Psalms 119, verse number 105. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. So makikita po natin dito na ang salita ng Diyos ay ang ating guide. Amen? Sa sundalo, para ikaw ay malocate mong location mo at malocate mo yung direction mo, kailangan mo ng guide. Kaya nga mayroong tinatawag na mapa. At ang kasama ng mapa ay yung tinatawag na kumpas. Kaya nga sa Kristiyano, ganun din. Meron po tayong tinatawag na salita ng Diyos na siyang magbibigay sa atin ng patnubay. At ang kumpas ay walang iba kundi ang panalangin. Kaya hindi mo pwedeng paghiwalayin ang salita ng Diyos at ang panalangin. Alam mo natin yan, sa tuwing tayo po ay nananalangin, tayo po ay nakikipag-coordinate sa Diyos. At kapag nagbabasa naman tayo ng salita ng Diyos at nakikinig tayo ng preaching, ang Diyos naman ang nag-coordinate sa atin. So you cannot separate the Word of God in prayers. Are you listening? Kaya nga, pag alam nyo, pag nanlamig ka at pag nanamlay ka bilang Kristiyano, kumbaga sa military, palausi-lausi ka na. I-check mo, kapatid, ang prayer mo at Bible reading mo. Amen? Sapagkat sabi ng Bible sa Luke 18 verse number 1, that men ought always to pray and not to faint. Kaya nga nananamlay ka na ngayon bilang Kristiyano, hindi ka na excited sa gawain. Amen? Para bagang wala na sa iyo mga spiritual na bagay. Alam bakit? Baka naman, binibitawan mo na ang sandata mo. Amen? Now, tandaan po natin the identity of the sword. Number one, the sword is the Word of God, which is a guide for living. And another thing, the sword is the Word of God, which is powerful. That is the identity. Yan yung pagkakilanlan. Yan yung kakayahan ng salita ng Diyos sa buhay natin. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Aktibo to, amen? Hindi po ito katulad ng isang ordinaryong aklat. Amen? Ito ay isang aklat na kung saan ito ay salita ng Diyos. Amen? And the Bible says in 2 Timothy chapter 3 verse 16 that all Scripture is given by God, inspiration of God. May buhay.
Kaya nga, alam nyo, pag binasa nyo salita ng Diyos, pag Kristiyano ka talaga, buhay na buhay sa iyo eh. Nakakapagbigay ng lakas, nakapagbigay ng excitement. Pero ang iba, pampatulog ang Bible. Amen? Ang bira, pagbasa pala ng chapter 1, tulog na. Chapter 1 pa lang yun. Amen? Kaya pag nanalangin, ang amen sa umaga na. Amen? Are you listening? It is powerful. Makapangyarihan ang salita ng Diyos, mga kapatid. Amen? At alam natin, ang Biblia ay napakalaga sa atin. Sapagkat tinuruan tayo sa Bible College that the Bible is the final authority of our faith and practice. Amen? Kung anong nasa Bible, yun ang ating pananampalataya. Yun ang ating paniniwala. Kaya lagi natin narinig, the Bible says, the Bible says. Amen? Now, the identity of the sword, not only the Word of God, the sword is the Word of God which is powerful, but also the sword is the Word of God which is sharper. Matulis, matalas, matalim. Nakakita na kayo ng double blade? Mas matalim pa doon, sabi ng Bible. Amen? Na talagang pag tinagpas yun, talagang putulan niya, tanggal yan. Amen? Ang iba lang, ang alam lang kasi natin, Gilead, Ruby. Amen? Kani kahapon, pinapahasa ko yung meron kasi sa akin mga binigay noon, na mga kasamahan ko, may binigyan ako ng samurai. May pagkakaiba pala yung samurai at saka yung sword. Ang sword, double blade talaga. Tapos napakatulis niyan. Mabigat. Pero ang samurai magaan, manipis. Isa lang ang talim. Yung panghapon. Nung hinawakan ko, yung kinanon ko, sabi niya, si pastor nagwawala na, mananabas. Amen? Takbo yung mga full time, amen? Kala nila sinapian ako, mga kapatid, amen? Pero the sword of God, the sword is the word of God which is sharper. Yan ang identity. Tandaan natin, the sword is the word of God which is quick, powerful, alive. Amen? Kaya nga po, sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, tingnan po natin, ito pa yung isang identity niya. 2 Timothy chapter 3 verse 16, open the Bible para hindi ka antukin. 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is given by inspiration of God. It is what? Profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, and righteousness, that the man of God may be what? Perfect, thoroughly furnished unto all good works. Kita nyo yan, na ang salita ng Diyos ay talagang buhay because it was inspired by God. Amen? That's why we strongly believe that the Bible is inspired. And then it is preserved because you cannot preserve the hindi inspired. Amen? Nung ako po'y laking Sunday school. 7 years old po, ako po'y nasa church na. Doon po sa Bulan. Yun po ay, ang mission preacher po na pinadalon ay ang aking pinsan po, si Pastor Dennis Fundano. Yun po ay sent out ng ministry doon sa Legazpi during the time of Pastor Ala, Senior. So kami po ay mga naging bunga, the Fundanos, at mula noon, naririnig ko ng salita ng Diyos. At mula noon, King James Bible. Way back 1995. I got saved August 1995. Amen? And ang salita ng Diyos na aking narinig, ito ho ang nagdala sa akin sa paghubog upang maging ganap, maging maayos na Kristiyano at tanggalin ang kamunduhan sa buhay ko. Until such time na ako po ay napunta sa Dugupan 2004 para lang magbakasyon ng 2 weeks, and after 2 weeks, sana. Yun ang plano ko noon ay, yun talagang punta ko doon, magbakasyon lang, after 2 weeks, go back to Ternate, Cavite for my commissionship as a second lieutenant. Pero ibang ginawa ng Diyos, hindi pinakommission ako, kundi nakommission ako sa gawain ng Panginoon. And sabi sa akin ng aking pastor, Pastor Joe, sabi niya, kailangan mo ng formal training. Kasi mahirap talaga pumasok sa ministry, walang alam.
Oh, alam nyo, binapunta ko nun sa Ordaneta, 2005, we started a mission there. Ako po'y worker. Pambihira. Pag may pagkakamali nung maniwala kayo sa hindi, may suntok, sipa at palo ng baseball bat. Ito si Preacher Ronald, kaya ganyan ako, hindi na tumaba. Nabali po mga kapatid ang mga buto-buto. Amen. Pero makita nyo, sabi ni Pastor John, kailangan mo ng formal training. Pinadala ako sa Bible College. Biyaya ng Panginoon, I entered 2010. Pero ginol ko talaga na matapos ko, hindi magkaroon ng kaso. Kasi uwian ako eh. Mantakin mo, from Sunday night, bibiyaya ako to San Pedro, and then Wednesday night, balik naman ako Daneta within 4 years. At sabi ko noon, gusto ko maranasan ang pagiging Bible student. That's why I stay sa full time. Ang saya. Ang saya-saya. Yung maliligo ka, isinampay mo yung damit, pag tingala mo, wala na. Ang saya! Abay, naligo ako nun. Pasok ako ng CR, binagay ko muna yung white shirt ko. Pagbalik ko, wala na yung white shirt ko. Ay di pumasok ako, walang undershirt. Ang saya! Quick and powerful. Tapos, nawala yung rubber shoes ko, Adidas. Hindi ako umiimik, Sport Fest ngayon. Doon sa Pasita. Kita ko, tumatakbo na yung sapatos ko. Pambira, ang saya! Pero, alam nyo, salamat sa Panginoon sapagkat ang Diyos gumagawa ng paraan kung paano niya hubugin ang kanyang tinawag at ilalagay sa tamang training ground. That's why what we're doing in CBBC Ordaneta is yung mga bagay na natutunan namin sa training ground and BHBC. That's why if you're a Bible student this afternoon, amen, don't be discouraged. Panghawakan mo na ang salita ng Diyos ay hayaan mong hubugin ka. Amen? Pero kailangan mo kilalanin, alamin kung ano ba talaga to. That's why nakikita ho natin yung identity ng ating tabak ng salita ng Diyos. That the Word of God is our guide, the Word of God is powerful, the Word of God is sharper, the Word of God is quick. Amen? Are you listening? Yan ang salita ng Diyos. Kaya nga po, kaya nga makita nyo ngayon may Bible conference para ma-remind tayo, ano ba talaga meron tayo dito? Sabi niya, hindi lang ito aklat. It's just a book. Amen? It is a holy book. Why it is a holy book? Because it is the word of the Holy God. Amen? Kaya nga sabi nila, ang Bible kung naglalaman ng salita ng Diyos, hindi ang Bible ay salita ng Diyos. Amen? Na ito ay makapangyarihan. Amen? And then, pangalawa po ay, makita natin dito, the work of the sword. Pangalawa na tayo. Nakita natin yung identity. Kaya maganda itong Bible natin. Hindi lang, minsan kasi gusto mo maganda lang yung cover. Bibili ka sa Shopee. Pagdating NIV. Kasi magandang kulay. Kulay pink. Pagkalalaki mo pa naman. Pambira. Ha? Alam nyo, minsan palakihan ng Bible. Sabi nila, pag ang Bible daw ay malinis, di binabasa. Pero pag marumi daw, ibig sabihin maraming sulat, maraming mga markings dyan, binabasa lagi. Kaya ang iba, in-erase na. Kaya makita nyo po, tingnan nyo, sino po sa inyo dito talaga, alam nyo kung meron man kayong bibili sa buhay nyo, Bible. Tingnan nyo, ang ganda ng cellphone mo. Yung cellphone mo, ang tatak, Apple. Pero ang Bible mo, rambutan. Bakit? Tuklapan. Ha? Bira, mahal ng Bible eh. Apple ang tatak, pero ang Bible, rambutan, tuklapan. Patuklak-tuklap na. Nahigiwalay na ang Old Testament at saka New Testament. Bumili ka naman.
Huwag kang umasa sa bigay ng pastor. Amen. Sapagkat, alam niyo ang sandata, ano yan dapat laging, ano yan ang sword o ang sandata, dapat ano lagi yan? Malinis. Maayos. Nakalagay sa dapat pagkalagyan. Tingnan nyo, maraming Kristyano ngayon, pag naiwan ng Bible sa church, babalikan next Sunday. Pero pag naiwan yung Bible na cellphone na Apple, pambira sa 1 segundo, parang quick. Grabe. Yun yung quick pag naiwan ng cellphone. Pero alam nyo, ako'y naniniwala. Ang iba sa atin, gumagamit na ng application Bible sa cellphone. Amen? Mukhang tahimik ah. Tinuruan tayo sa simbahan na ang dala natin dapat is the book. When you see Bible, it is a book. What kind of book? It is a holy book. The King James Bible. Hindi yung cellphone, kahit gaano kaganda ng cellphone mo. Pero ito, ang big sinabing Bible, book. Wala naman siguro masama na mayroon kayong application dyan, pero sana naman, mayroon ka talagang Bible. Ang kakalungkot, pag sa simbahan ngayon, abay, mga dala, cellphone na lang eh. Amen? Mukhang tahimik ah. Parang pag-uwi namin, naambushin nyo kami ah. Medyo critical pa naman ang area dito eh. Amen? Pero ako'y naniniwala, ang CBBC, lusma tayo mga CBBC, naniniwala tayo, kaya tangan-tangan natin ito eh. Oh, tingnan niyo yung sundalo, laging nakasukbit ang short firearm. Naka-display pa yan. Ang Baptist, dapat laging may dalang Bible. Amen? Kasi itong pagkakilanlan sa iyo eh. Kaya nga pag may dala kang baril, tatanungin, sundalo ka ba? Pulis ka ba? Tama? Oh, pag may dala kang Bible, automatic, you will be identified that you are a Christian. Amen? Bira yung iba nga, illegal pa na baril, dala-dala. Eh ito, ang uldapper, tinatago ang baril. Tama? O kaya yung mga Kristiyanong tinatago sa Bible, sa bagang Bible, mga uldapper yan. Uldapper sa simbahan. Mandakin mo magsusulwining. Ay, nangyayari ito sa amin, pinagalitan ko, nagsusulwining, yung Bible nasa shoulder bag, pero yung cellphone nakalabas. Sabi, anong klase yan? Wala na kayong pagkakaiba sa Jehovah Witnesses. Amen, dapat tangan-tangan yan. Para yung mga masamang espiritu tatakbo. Hindi ba, pag may dala kang Bible, sarahan talagang pinto eh. O, makapangyarihan talaga. Nagpapalayas ng masamang espiritu. Amen? Pero pag inaantok ka ngayong hapon, naglalambitin sa palikmata mo ang masamang espiritu. Listen, if you're sleeping during the preaching, you're practicing on how to die. Again, if you're sleeping during the preaching, you're practicing on how to die. Don't practice it. It will be perfect. Amen. So number 2, the work of the sword. Ano po yung gawa? Alam niyo makinig kayo, ang gawain ng tabak. Tandaan niyo ang salita ng Diyos o ang tabak ay hindi pang display. Nagtatrabaho ito sa buhay Kristiyano. Amen? Tandaan nyo, katulad ng sandata ng isang sundalo, hindi yan pang display. Na katulad ng sword, hindi lang naman nakasukbit sa tagiliran, kundi yan ay may purpose. Yan ay gagamitin. Ganon din sa Kristiyano. Ang salita ng Diyos ay binigay sa atin mga kapatid. Hindi ito pang display sa bahay. Hindi ito pang display sa office. Hindi ito pang display sa sasakyan. Ito ay nagtatrabaho sa buhay ng Kristiyano para tayo pabanalin at tagpasin ang kamunduhan sa buhay natin. Oh mga kapatid, huwag mong gawing diyang display ito. Amen? Talagang, subukan mo ng Bible mo rambutan, di mo hindi display. Kakainin daw. So,
Tandaan po natin, the Word of God sanctifies the believers. Alam niyo ang salita ng Diyos? I-expose nito what inside us. Alam niyo? Kaya minsan sa simbahan sasabihin nila, siguro sinumbong mo ako kay pastor. Hindi, kahit walang magsumbong. Ang salita ng Diyos, i-expose niya kung anong meron sa'yo. Amen? Isisiwalat niya kung anong laman ng isip mo at laman ng puso mo at anong motibo mo. Amen? Ibubunyag niya yan. Sapagkat sinabi ng Bible sa Hebrews, balikan natin. Pansinin niyo. Isisiwalat talaga niya ang puso mo. Isisiwalat niya, ibubunyag niya kung anong laman ng isip mo natin. Sabi ho ng Hebrews chapter 4 verse number 12, the Bible says, and the Word of God is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Walang ibang nakakaalam ng puso at isipan natin. Amen? Nakaupo ka dyan, nakaupo ka dyan, hindi ko alam kung anong iniisip mo. Nakaupo ka dyan sa congregation, hindi alam ng pastor kung anong nasa isip mo. But every time the Word of God is preached behind this pulpit, tandaan mo, it will reveal what is in your mind, what is in your heart. Kaya nga pag winasiwas na yan ng pastor dito, tatamaan ka talaga. Because the Word of God, it will works that will reveal what is in you. Anong laman ng puso at isipan mo. Amen? Are you listening? Kaya nga po, kaya ang salita ng Diyos, ito yung nagsasanctify sa mananampalataya. Amen? The Word of God, listen, does not just correct us, but also reveals our hearts and motive so God can reshape us into His design and image. Are you listening? I repeat, the Word of God does not correct us. Hindi lang ho, kapatid, kinokorek tayo, hindi lang tayo itinatama para maging tama. But also reveals our hearts and motive so God can reshape us into His design and image. I-reshape ka niya eh. Bakit i-reshape? Kasi sinira tayo ng kasalanan. Sinira tayo ng sanglibutan. Sinira tayo ng kamunduhan. Ngunit sa pamamagitan ng salita ng Diyos, amen? Ihayag niya, ano ba ang laman ng puso mo? Ano ba ang laman ng isip mo? And then aayusin ka niya para daling ka doon sa disenyo ng Diyos na para talaga sa'yo. Amen? Are you listening? Kaya nga yung salitang sanctification. Pag sinabing sanctification, being set apart for God's purposes. Yung ikaw ay lilinisin at ihiwalay para sa layunin ng puso, layunin ng Diyos. Amen? Set apart for sacred use. Dahil gusto ng Diyos gamitin ka eh. Lahat ng Kristiyano nais ang Panginoong gamitin niya para sa ganyang layunin, lalo na sa kaligtasan ng tao. Pero paano ka gagamitin ng Diyos kung hindi mo papatagpasin ang mga masama mong ugali mula sa kamunduhan? Are you listening? Kaya nga po, pag sinabing sanctification, ibig pong sabihin niyan, to set apart, to make us holy. Amen? So that's why the Word of God sanctify us. Tingnan niyo po, John chapter 17, verse number 7. Kayo po ba'y gising pa? Amen? Gising na buhay. Kasi meron naman pong gising na papatay-patay. Amen? Nag-around the world. You are practicing on how to die. John chapter 17, verse number 7. Tama ba ko yung... John chapter? 17, kumpiang. Kahapon magabi po, dapat nagbiyahe na ako, pastor, papunta rito. Pero wala kasi ako nung Sunday, nung Sunday sa Urdaneta, doon po ako sa Ilocos. Nantay ko nga, i-text ako ni Pastor Red na mag-Jollibee kami. Andun ako, pastor, sa Ilocos po. At nag-revival po kami doon sa mission work po namin sa Ilocos Sur.
Amen? Pero, kaya nag-preach muna ako kagabi sa church. Ang topic ko po doon ay scatter. Alam niyo bang mga Kristiyano nag-scatter? And they scatter abroad. O, sa abroad pa. Kasi natunugan ko, ayon sa aking bubuhet, may nag-scatter na miyembro. Yung sugal yun eh. That is an online gambling. And gambling is covetousness. And covetousness is sin. That's why, alam nyo yung ginamit ko para matabas yung ugali na pag-scatter? Word of God! Amen? Dapat, pero pinadaan ko muna. Scatter abroad. Sino sa inyo nag-scatter? Nanayumuyo ko na yung iba eh. Kasi may mga involved. Alam niyo, scatter, yung online game, kukunin mo yung mga bonuses, mga rewards, pag napagtugma-tugma mo yun, tapos nagtataya sa GCash. Hindi po ako nagtataya. Kasi may bumubulong, nagtataya yan si pastor. Pero, alam niyo, para ma-correct, maiayos ang Kristiyano, ang gagamitin natin, hindi galit, salita ng Diyos. That's why I preach. Amen? Ginamit ko yun. Ang maganda, pag ang mananampalataya nag-scatter, they preach the gospel. Kapag ang mananampalataya nag-scatter, ano mangyayari? They will multiply. Pag ang mananampalataya nag-scatter, ano nangyari? Nagiging witness to other places. Pero pag ang Kristiyano nag-scatter sa online, malulugi ka dyan. Parang may nag-scatter. Ang alam ko lang kasi, scooter. Amen? Pero, tingnan nyo sa John chapter 17, verse 17. Sanctify them through thy truth. And thy word is truth. So ano yung nagsasanctify? Ano po yung naglilinis sa atin? Ano po yung nag-aayos sa buhay natin? It is the word of God. It is not the word of man. It means it is not the opinion of man. It is not the ideas of man. It is not the philosophy of man. It is the very word of God that sanctify every believers. Kaya yan ang trabaho ng salita ng Diyos. Kaya una magkikita natin ang trabaho ng salita ng Diyos sa buhay natin, the work of the sword, na una it exposes. Nag-i-expose siya. Alam niyo pag sinabi expose o exposes? Isinesiwalat niya, ibinubunyag niya. Ano yung ine-expose sa buhay natin? It exposes our thoughts. Amen? Are listening? I-expose niya talaga kung anong nilalaman ng isip natin eh. Alam ng salita ng Diyos, alam ng Panginoon kung ang isip mo ngayong carnal mind. Kaya nga ang salita ng Diyos hindi tumatalab sa isip mo kasi carnal ka. Kaya pagkatapos ang preaching, parang wala lang. Walang effect, walang decision. Alam niyo bakit? Because ang isip natin hindi maayos. Amen? Are you listening? Not only exposes our thoughts, but also it exposes our hearts. Alam niyo, makinig kayo mabuti, mahirap tanggapin ang salita ng Diyos pag hindi tama ang ating puso. Kaya nga, kahit anong preaching dito, kahit anong lagabog sa pulpitong ito, kahit mag-attend ka ng conference, hanggat ang puso mo ay hindi mo hayaan ng Diyos ayusin yan, ang salita ng Diyos ay parang ang hirap tanggapin. Pero once ang puso natin inayos ng salita ng Diyos, ang bihira, you can shout amen, amen, and you can say, yes, praise the Lord, I am blessed, and I have decided to follow Jesus. It exposes our hearts. It exposes our motives. Alam nyo, ang salita ng Diyos, pag prinitch yan dito, talagang isisiwalat nito ang inyong motibo. Kasi hindi lahat ng pumupunta sa church ang hinahanap ang Diyos. Hindi lahat ng pumupunta sa church ang hinahanap si Kristo. Kundi ang hinahanap si Kristito o si Kristita. Nakakalungkot niya ngayon eh. Doon sa amin, pambihira. Makita mo, kabago-bago pala, marami ng ka-text-mate sa church. Pira.
Sabi ko, ano ba to? Sugo ng Diyos, sugo ng Diablo. Mag-anniversary pa naman. Alam niyo ba pag malapit ng anniversary? Ha? May sugo. Pero hindi pa sugo. Amen? Alam niyo, isisiwalat niya yung motive natin. Iba-iba ang motive ng tao pag pumunta ng simbahan. Hindi lahat ng tao na pumupunta ng simbahan, ang motive ay to seek the Lord, but to seek somebody. Ang iba naman pupunta para mangutang. At pag nakautang na, wala na. Sabi niya, pautangin mo ako, magka-sister naman tayo eh. Anong kinalaman sa utang ng sister? Amen. Sabi ng Bible, pag nag-utang ka na hindi ka nagbayad, masamang tao ka. Pwede yung mag-utang, pastor. Nangangailangan ho kami sa building. Amen. Scatter tayo, pastor. They that scattereth shall increase it. Na-influensyan tayo ni Pastor Arnold na palusot. Amen? Problem text. Now, tandaan nyo po, listen, before God can rebuild, He will reveal what is in our hearts and mind and our motives. Bago tayo i-revealed ang ating buhay para magamit ng Panginoon, i-reveal niya muna ang puso natin, isip at motibo natin. Kaya nga pag ikaw ay Kristiyano, maupo ka dyan, makinig ka ng salita ng Diyos, at hayaan mo ang banal na Espiritu mangusap sa puso mo at pakinggan mo ang salita ng Diyos para halungkatin ang hindi maganda sa puso at isip mo at motibo mo para sa gayon ay maayos ka ng Diyos. Para daling ka doon sa kalagayan ng pagkabanalan o pagiging matuwid para magamit ng Diyos sa kanyang gawain effectively. Amen? Kaya minsan, tayo mga pastor, na pagkakamala na, ang pastor, pakialamero. Hindi kami pakialamero. Ang trabaho lang namin, dalhin yung tabak. Amen? The sword. At ito ay i-preach. When the word of God is preached. Amen? Sabi ng Bible, talagang tatama ito sa'yo. Kaliwa o kanan man, kahit saan ka man pulupalop, maupo dyan, tatamaan ka sapagkat ang salita ng Diyos is powerful and quick and a discerner of the intents of your heart. Wala ka may tatago every time the word of God is preached by the pastor. Kaya don't tell that ang pastor pakialamero. No. Ang pastor ay sadyang pinagkatiwalaan ng Diyos, dalhin ang sandatang ito, ang tabak na ito, para tabasin ang masamang pagkatao mo, masamang ugali na siyang impluwensya ng mundo sa buhay mo. Amen. Are you listening? Okay. Pambihira. Sino pong kakakaliligtas mo pa lang, matuwid ka na? Meron bang ganun? Na parang yung kasi-save pa lang, sabi niya, pastor, tinawag ako ng Panginoon. Pwede po bang maging choir member? Kasi save pa lang yung choir member kagad, pastor. Parang yan sa amin doon, mayroong doon pumunta na isang tatay, sabi niya, iglesia daw siya ni Kristo. So, sira ng salita ng Diyos, nagpabaptize kagad ng hapon. Talagang na-bless daw siya, tapos talagang nagsimba, mga isang buwan. And then, sabi niya, ako, ang dati, ang buhay ko, ako yung tirador. Siya daw tirador. Talaga. Kaya nung kami nagkaroon kami ng outing fellowship sa isang resort, siyang binabantayan ko kasi tirador daw eh. Sabi ko, parang akong subject nito ha. Eh di pumunta ka, nagbihis na kami doon sa CR, sabi ko, Preacher Ronald, dito ka lang sa sa pintuan. Sumunod sa akin. Sabi ko, pag meron talaga itong binunot, untog ko talagang ulo nito sa loob. Hingi lang ng tawad sa Diyos. Ay hindi, nagbihis ako, wala naman. Pero, siyempre, yung sabi niya, dati daw siyang tirador. Abay, yung isang miyembro, nagtiwala sa kanya. Piniram ng motor, bagong Inmax.
pumunta sa Nueva Vizcaya. Hindi na binalik, tirador para lang motor. Hindi lang pala tirador. Sabi, hanggang ngayon, hindi na nagpakita. Kaya ako iniwala sa loob ng simbahan, hindi pare-para sa motibo. Amen? Tirador. Sabi sa akin ng miyembro, Pastor, paano ito? Paano may babalik sa akin motor? Hulugan pa. Kinasuhan ako ng company. Yan ang napala mo sapagkat hindi ka nakikinig sa pastor mo. Alam niyo, sa military intelligence training, sabi nga sa principle, don't trust anybody, even in yourself. Principle yun sa intelligence training. Huwag kang magtitiwala kahit kanino, kahit sa iyong sarili. Kasi minsan nagpapahamak sa iyong sarili mo. Di ba? Pero tayo mga Kristiyano, tinuruan na magtiwala sa Diyos. Magtiwala sa Kanyang salita at magtiwala sa man of God. Alam niyo may nakalagay sa Bible, if you want to be blessed by God, maniwala ka sa pastor mo. Because yung pastor mo, siya ang nangangaral ng salita ng Diyos. Ano sabi ng Bible sa 2 Chronicles chapter 20, verse number 20? Believe in God, he shall be what? Believe in God, he shall be established. And believe also in His prophets or in the man of God, and he shall be prospered. Alam niyo kung bakit naranasan natin ang prosperity, ang blessing natin sa Panginoon? Because we believe in the preaching of the man of God. Kung hindi tayo naniwala, saan tayo ngayon? Alam niyo, doon sa Urdaneta, wala ko ibang masabi kundi it's God's miracle. Kaya sabi ko, we have a reason to celebrate the faithfulness on August 9. Amen? Baka makalimutan ni Pastor Red. August 9 ho. Amen? Ay pambihira, grabe ang ginagawa ng Diyos. Basta maniwala ka sa Diyos, maniwala ka sa salita ng Panginoon, maniwala ka sa lingkod ng Diyos na siyang may tangan-tangan ng tabak na kung saan aayusin ang ating buhay. Amen? Are you listening? Ang tanaw natin, ang salita ng Diyos ay naglalabas ng kalagayan ng ating puso at isip, kaya wala tayong maitatago. Amen? Kaya wag kang patulog-tulog. Mamaya, pag tinamaan ka na naman salita ng Diyos, aray, imbis na amen. Now, that's the work of the sword. The work of the sword, number 1, it exposes. Number 2, it cleanses. It cleanses. Ito'y naglilinis. Tingnan niyo po, Psalms 119 verse number 9. Kayo po ba'y nakikinig pa rin? Psalms 119 verse number 9. Ang sabi ho dito, Psalms 119 verse number 9, wherewithal shall a young man what? Cleanse his way. By what? By taking heed thereto according to thy word. Ano yung naglilinis sa, sabi ng Bible, naglilinis sa young men? It is the word of God. That's why the work of the sword, the work of the word of God in every lives of the believers is to cleanse us from all wordless, all unrighteousness. Sapagkat tandaan nyo, dinungisan ng ating buhay ng sanglibutan. Alam nyo kung anong meron sa sanglibutan? Kaya, alam nyo, ang utos ng Diyos, huwag natin ibigin ang sanglibutan. 1 John chapter 2 verse 15, anong sabi ng Bible? Love not the world, neither the things of this world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Are you listening? Alam nyo si Demas? Alam nyo kung bakit napaiwalay siya sa gawain ng Diyos? Napaiwalay siya sa mga lingkod ng Diyos? Because he loved this present world. That's why the Bible says, alam nyo kung meron sang libutan? The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Yan ang sumira sa atin. Pero salamat sa Panginoon, merong salita ng Diyos na siyang maglilinis ng buhay mo, mag-aayos ng buhay mo. Amen? Kaya nga po, the work of the sword, it cleanses. Alam nyo, kailangan lilinisin muna tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita para magamit tayo ng maging sisidlan ng pagpapala. Kahit sino sa atin, walang gagamit sa isang sisidlan na marumi. Amen? Alam mo, yung baso, alam mong may langaw, marumi.
Lalagyan mo ba yun ng tubig para gamitin pang inom? Hindi. Ang gagawin mo, lilinisan mo muna yung baso. Kung matino ang isip mo. Pero kung hindi matino ang isip mo, okay na yan. At least, may parang lemon. O, di ba? O, inumin mo. Tapos, dahil nga kuripot ka, piniga mo pa yung langaw. At sasabi mo, wow, milk tea. Ay talagang high ng tama mo niyan. O, di ba? Tandaan natin, ang salita ng Diyos, ito yung maglilinis ang ating isip, ng ating puso, ng ating motibo, ng ating buhay, at makikita nyo kung paano tayo gagamitin ng Diyos. Amen? Kaya nga kami mga pastor, bago kami naging pastor, dumaan muna kami sa matinding paglilinis. Nilinis mo ng aming old nature, inalis mo ng old nature, inayos ang isip, inayos ang puso. At kita mo ngayon, ginagamit na ngayon kami ng Panginoon ngayon para ayusin din ang mga isip na hindi matino. Gamit ang salita ng Diyos. Amen? Kaya nga po, ang pangatlo ho, the work of the sword, the word of God or the sword, equip us. Yan ho ang trabaho. Kaya nga, ang dapat magiging kahinatnan sa buhay ng isang Kristiyano dahil may salita ng Diyos, dadaling ka doon sa kalagayan ng pagiging matuwid o banal at magiging godly instead na maging ungodly. Bakit ho? Because the word of God will equip us. Look, let's go. Tingnan natin yung 2 Timothy chapter 3 verse 16. Lagi po itong binabanggit. Pero magandang inuulit-ulit para ma-emphasize. Sabi po dito sa 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God. And is what? Profitable. Kapakipakinabang. Ano kapakipakinabang saan? For doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Amen? Are you still listening? Kaya nga po, ang salita ng Diyos, sabi ng Bible, it is profitable for doctrine. It means the word of God teaches us, tinuturo sa atin yung tama. Kailanman walang itinuro ang salita ng Diyos na mali. Tayo ang may mali para tayo ang itama. Kaya wag natin sasabihin na may mali sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos kailanman hindi nagturo ng mali, laging tama upang itama ang mali sa buhay natin. Because it is profitable for doctrine. God, the Word of God teaches us what is right to believe. Kasi alam nyo, magkakaiba kasi tayo ng paniniwala nun eh. Pero tingnan mo, meron tayong isang Bible. Isang ating paniniwala. Kaya ibang iyong paniniwala kasi iba ang iyong Bible. Yun ang sinabi kanina. Amen? Kaya nyo, right doctrine, right living. Tama? If you have a right doctrines, you have a right living. Kaya sala-sala ang buhay mo kasi mali ang doktrina mo. Because what you believe is what you behave. Amen? Kaya nga, pag hiniwalay mo sa tamang Biblia ang buhay mo, pawala-wala din ang buhay mo. Amen? Kaya ang ibang Kristiyano, kung hindi nawawala, nagwawala. Doon sa Urdaneta, maraming nagwawala. Amen? Ang mahirap ng pag ang pastor na nagwala. Amen? Samurai. Amen? Mananabas ka nun, hindi mangangaral. So, tanda natin, sabi ng Bible, the Word of God is profitable for reproof. Ibig sabihin nito, pinapakita nito ang mali natin sa buhay. Kaya ang tao, tinitingnan na may mali ang Biblia. Pero ang Biblia, pinapakita sa atin kung anong mali sa atin. Ang kagandahan, pag sinabi na sa atin ang mali, sabi ng Bible, it is profitable for correction. Ibig sabihin, tinutuwid tayo sa tama. Yung kagandahan yan eh. Pinakita na sa iyo ang mali mo, amen? At ngayon itatama ka sa tama. At ang maganda doon, sabi ng Bible, for instruction in righteousness. Ibig sabihin, no, tinuturuan tayo at sinasanay tayo na mamuhay ng matuwid. Yan ang gawa ng salita ng Diyos. Kaya para salita ng Diyos binasa mo, ang salita ng Diyos ay inintindi mo. By the way, ang salita ng Diyos hindi lang iniintindi, kundi isinasabuhay. Maraming Kristiyano na napunta simbahan, naiintindihan ang salita ng Diyos, pero hindi sinasabuhay. Kaya makita mo ngayon, hanggang ngayon ay mga Kristiyano paurong. Alam niyo ba, may kasabihan, tumatandang paurong.
Alam nyo, may mga Kristiyano ding tumatagal na paurong. Sinabi yun sa Hebrews na dapat ngayon ang kakaitake mo na ay karne o meat. Ngayon, hanggang gusto mo pa rin ngayon milk. And you are not able to discern what is good and what is evil. Bakit? Tumanda kang Kristiyanong paurong. Bakit? Sa tuwing may pangangaral ng salita ng Diyos, maaaring naunawaan mo pero hindi mo isinasabuhay. Tandaan mo, ang salita ng Diyos ay tuturuan ka, sasanayin ka kung paanong manatili na matuwid at tama sa Diyos. Kaya pag ito, hiniwalay natin sa buhay natin, maniwala kayo, darating sa punto na hindi ka nang magiging maayos sa Diyos. Sapagkat kung gaano ka kaayos sa salita ng Diyos, ay siya rin ang iyong kalagayan sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya pag di ka na talaga, wala na ito sa'yo, wala na. Ito ang buhay natin. Sabi ng Bible sa Matthew chapter 4, verse number 4, ano sabi ng Bible? Man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out of the mouth of God. Amen? Are you still listening? Kaya nga ho, the Word of God equip us. Because the Word of God teaches us, reprove us, correct us, and the Word of God train us. Tinitrain tayo. Kaya nga sa BHBC, aywan ko lang, alam nyo pag Bible student ka, from Monday to Friday, Tuesday, Wednesday, anong pinag-usapan sa Bible School? Salita ng Diyos. Kaya nga pag ang Bible student habang tumatagal yan, at lalo na pag nakapag-graduate yan, talagang hubog na hubog yan, hindi hubog. Ang iba kasi hubog. Lasing. Hubog. Aba, kaya nga pagkatapos ng pag-aaral ng training, sanay na sanay yan. Amen? Kaya nga pag pinaghirapan mo ang training, pagdating mo sa field, easy na lang gawain. Kayang-kaya mo gampanan yan. Kaya minsan nahirapan tayo sa field kasi nung sa training, during the time of your training, nagbulakbul ka, nangupya ka, kumuha ka ng sagot sa AI. Hindi salita ng Diyos. Para mga estudyante ngayon sa college, ang gagaling managot sa exam, manaliging managot sa mga quizzes, pero pagdating sa board, bagsak. Bakit? AI ang nagturo. Marami ho sa amin doon. Hindi makapasa-pasa sa exam. Amen? Sabi ko, sino nagturo sa'yo? Yung instructor mo, ang AI. Ano yun? Artificial intelligence. Ha? Mambihira. Kaya, ano? At iba pa. Kaya nga ho, ang salita ng Diyos, tandaan niyo po, ang naguhubog, makinig kayo mabuti, ang salita ng Diyos ang naguhubog ng ugali, naguhubog ng ating pananalita, naguhubog ng ating kilos, naguhubog ng ating desisyon, at maging sa ating anyo, siya rin ang naguhubog. Ganito bang itsura natin dati? Hindi. Mukha tayong adik. Aboy, parang hindi ha-adik eh. Tinan niyo yung manyak ng Gadara. The gathering men. Pag sinabing manyak, hindi yung naglalaway. Ang manyak, ibig sabihin, uncontrolled. Di ba? Nung hindi pa siya nakakilala sa Panginoon, wala sa katinong pag-iisip. Dahil hindi matino ang pag-iisip, hindi matino ang kasautan. Kaya alam nyo ba? Alam nyo ang isang tao, malalaman mo kung matino ang kaisipan, depende sa kanyang kasautan. Mandakin mo, magsusuot ang mahal-mahal sa SM, ayun sa mall, yung punit-punit, 3,000. Sa amin yun, nilalagay lang sa palayan, pangbugaw ng mga maya. Bira. Yung, anong tawag nun? Ano ba sa? Tattered? Ano? Ha? Jeans sa may mga kinamlot ng pusa? Ha? RIP. Oo. Yun, yung nasa isip mo. Pambihira. Mahal-mahal. Alam nyo, tinan yung gathering man. Dahil wala pa siya sa Panginoon, wala pang salita ng Diyos, hindi matinong isip. Tapos, hindi naglalagi sa bahay. Hindi makausap ng matino. Kahit walang makakontrol sa kanya. At ang gustong-gusto niya, doon sa libingan.
Tanda natin, ang libingan ay bahay yun ng mga patay, hindi ng mga buhay. Hindi matinong isip niya eh. Pero isang araw, na-meet niya ang Panginoon sa buhay niya. Ano sabi ng Bible? Sitting, amen? Clothing in his right mind. Bakit? May salita ng Diyos. Kaya nga isang Kristiyano na may salita ng Diyos, may tagapagligtas na si Kristo Jesus, ay titino ang isip, titino ang kasuutan, at higit sa lahat, sabi niya, Panginoon, susunod ako. Kaya nga sa Kristiyano, pag ikaw talaga ligtas, nasa Panginoon na, the first step, naging decision ay to follow Christ. Kaya nga, alam niyo, pag sumunod na kayo sa Panginoon, wala nang atrasan to, ha? Awit-awit ka pa nung nagsuko ng buhay. I have decided to follow Jesus. Payak-iyak ka pa nun. Ngayon, nasaan ka na? Sino nang sinusunod mo? Alam kung bakit huminto ka sa pagsunod? Huminto ka kasi binitawan mo ang tabak ng salita ng Diyos. Amen? At ang nakakalungkot dito, yung kung sino pa yung mga bagong Kristiyano, sila yung naayos kagad. Sila kagad yung nagamit. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos, hinayaan nila, dalhin sila doon sa pagiging matuwid o kabanalan at pinaintulutan nila ng salita ng Diyos ay tabasin ang kamunduan sa kalambuhay kaya ginamit sila ng maaga ng Diyos. Pero ikaw, ang tagal-tagal mo na, gurang ka ng Kristiyano, pero hanggang ngayon, hindi ka magamit ng Diyos because you always resist the Word of God. Alam niyo yung gurang? Matanda. Lakayin. Sa Ilocano. Lakayin. Pagbabae, bakit? Oh. Yan. Alam nyo, kaya sabi ko nga po doon sa gawain po ng Paris sa Urdaneta, sa mga nakasama ko po sa mission, way back 2005, 2000, yung mga pasimula, sabi ko sa kanila, kung sino man dapat dito ang talagang ginagamit ng Diyos at talagang nakakaranas ng kapangyarihan at pagpapala ng Diyos, dapat yung mga kasama ko ng misyon. Kasi kayo ang unang nakaranas ng dakilang biyaya ng Diyos. Pero bakit ganyan pa rin ang buhay nyo? Kasi every time that the Word of God is preached behind the pulpit, you always resist the Word of God. Every time you resist the Word of God, tandaan nyo, makinig yung mabuti, tatagal kang Kristiyano, rurubas kang Kristiyano na hindi magamit ng Diyos. Amen? Are you listening? Kaya sabi, may verse naman kasi yan, pastor eh. Ano yun? May nauuna kasing nahuhuli. May nahuhuling nauna. Paburo verse ka pa. Hindi yun ang sinasabi dun. Di ba, pastor? Ang buhay dapat natin, it should be based on the Word of God. May nalalaman ka pang ganun, ang ibig, magpakumbaba ka kasi. Amen? And then, tandaan po natin, the Word of God savors worldliness. Ano ibig sabihin ng savor? Cut off. Siyang pumuputo, siyang tumatabas ng kamunduhan. Amen? That's why the Word of God is our defense, not to sin against God. Kung gusto mo ng defense, para hindi magkasala laban sa Diyos, what you need is the sword, the Word of God. Sabi nga doon, di ba, sa Bible, the word that I hid in my heart, that I may not sin against God. What is our defense not to sin against God? It is the very Word of God. That's why, when the Word of God, di mo na yan binigyan ng pansin sa buhay mo, you are very vulnerable na talagang palagpaking ka ng kaaway. Kaya nga, sometimes maraming Kristiyano that easily to commit sin because they have no defense. Binitawan nila ang tabak ng salita ng Diyos na siyang sandata laban para hindi magkasala laban sa Diyos. Amen? Kaya nga po, tandaan natin, the Word of God cuts our carnality. The Word of God cuts our worldliness. The Word of God cuts our compromising. Na siya, ito yung naghihinder sa atin sa fellowship natin sa Diyos. Alam nyo, yung carnality, worldliness, compromising, grabe yan.
yan yung hadlang para magkaroon tayo ng maayos na fellowship sa Diyos. Matindi yan. Pero salamat sa salita ng Diyos kasi yun ang magtatabas niyan. Kaya huwag niyong hayaan na pag Sunday wala kayo sa church. There is a church every Sunday. There is always a preaching of the Word of God. Now every time the Word of God is preached behind this pulpit, tinatagpas-tagpas ang iyong kamunduhan. Tinatagpas-tagpas ang iyong carnality. Tinatagpas-tagpas ang iyong compromising attitude. At hanggang isang punto na dadaling ka sa buhay na matuwid at gagamitin ka ng Panginoon. That's why the Word of God is our weapon against worldliness. Amen? Amen? The Word of God is our weapon against temptation. The Word of God, tandaan po natin, mahalaga ito. Ito yung trabaho ng salita ng Diyos sa atin. The Word of God reorder our lives and align us what is temporary and what is eternal. Di ba Colossians chapter 3 verse number 1 and 2? Colossians 3 to nakalagay, set your affection on things above, not on things on the earth. Ano yung mag-aayos ng ating pag-ibig, ng ating affection? Salita ng Diyos. Kaya nga, masyado kang in love sa mga temporal things and material things and worldly things. You know why? Wala nang puwang kasi sa iyong salita ng Diyos eh. Amen. Pero tingnan mo, pag spiritual ka, amen, hindi ka atin ng birthdayan pag linggo. Tama? Hindi pwede Sunday. Sunday is for the Lord. Pero pag karnal ka na, wala na salita ng Diyos, mamayang hapon na lang ako magsisimba, atid muna ako ng binyag. Pati binyag pinatulan mo? Amen? Kaya pag sa akin may nagpapaalam ng miyembro, Pastor, hindi pa ako makakasimba ngayon. Kasi ganito, hindi ko rin-reply. Sabi ko sa kanila, minsan pagkausap ko, magpaalam kayo sa Diyos. O ngayon, tanong ko sa iyo, anong sabi ng Diyos? Wala po. O ibig sabihin, hindi ka pinayagan. O di ba? Eh ano ngayon? Eh magsimba ka! O. Di ba? Huli na ito. Para tapusin na natin ito. Tapusin na natin na sinimulan nating laban. Una, nakita natin the identity of the sword. Kailangan makita, malaman ang pagkakilanlan nito. It is powerful, quick, active, amen? And then, nakita natin the work of the sword. And then the last is the application of the sword. What's the application of the sword? Ang paggamit ng tabak. Kilalanin mo ang tabak mo kung paano mo gamitin yan. Amen? Anong gagawin natin sa tabak? Read it. Read it. Basahin ang salita ng Diyos. Amen? And not only to read it, but also meditate it. Joshua chapter 1 verse number 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt what? Meditate what? Day and night. Ibig sabihin no, araw-araw. Kung kayo kumakain ng 3 times a day, ay dapat ang salita ng Diyos masigit. Sapagkat ang tunay na Kristiyano ay ninanais niya lagi ang salita ng Diyos kaysa pagkain physical. Not only hear it, not only meditate it, but also obey it. Sabi ng Bible sa James 1:22, hindi lang dapat tayo tagapakinig, kundi sundin gawin natin ang ating napakinggan. Hindi sapat na marinig ang salita ng Diyos, kundi may sa buhay ang salita ng Diyos. Maganda yung nakikinig po tayo sa church ng salita ng Diyos. Maganda yan. Pero hindi sapat ang makinig. Kailangan mo itong isakatuparan. Kailangan mo isabuhay sa pamamagitan ng pagsunod na may kagalakan. Tandaan ho, we want to be blessed by God. If you want to be blessed by God, obey the Word of God. Sabi ng Bible, Deuteronomy, di ba? Chapter 11 ba yun? Sabi ng Bible is blessing if you obey. Kaya nga, the key of all blessings is obedience. Wala pong Kristiyano na pinagpala na sutil.
Oo. Alam niyo, may tatlong uring Kristiyano ngayon. Yung backslider. Anong tawag niyo sa backslider sa Tagalog? Ha? Ano sa Tagalog backslider? Sige nga, Tagalogin niyo. Taksil. Bakit? Tumalikod ka sa pangako mo, di ba sinabi mo, ang si Kristo, ang ating Panginoon at tagapagligtas? Tinalikuran mo yung commitment mo, yung para kang, hindi mo na ang Panginoon priority sa buhay mo, taksil ka. Ngayon, sabi ng Panginoon, return unto me, backsliders, and will heal thee. Ayaw mo pa bumalik, anong tawag sa'yo? Sutil. Tama? Tapos, hindi ka pa bumalik, hindi ka magamit, useless ang buhay mo. Kaya may mga Kristiyanong inutil. Tama? Saan ka na dun? Ha? Ang iba naman, hindi inutil, tagiltil. Alam yung tagiltil? Alam yung tagiltil? Sino yung mga Bicolano dito? Anong tagiltil? Alam niyo yung nakita ko si Preacher Ronald eh. Anong tawag yun? Yun na yun. Tagiltil. Yung imbis na mag-grow, hindi mag-grow. Bansot. Amen? Bansot. Okay, tayo na yung pagbansot, sunod doon, bantot. Not only obey it, but also take it. Matthew 4:4. Man shall not live by bread, but every word that proceeded out of the mouth of God. And then also teach it. Teach the word of God. Apply the word of God by teaching it to your family, to your children, to your loved ones, to your friends and others. Makinig kayo mabuti. Ang tabak ay hindi para itago, kundi gamitin. Diba? Ang tabak, hindi yan pantago. Yan ay ginagamit to offense and defense. Ang salita ng Diyos, hindi po ito tinatago. Ito'y ginagamit upang ang mga tao ay pangaralan at ituro ang salita ng Diyos. Lalo na ang kaparaanan ng kaligtasan. And that is all waiting. Amen? Kaya makinig kayo mabuti. Huwag kang lalabas. Huwag kang lalabas sa bahay na walang dalang tabak. Dahil sa labas, may digmaan. Ang tunay na sundalo, laging may dala yan. Amen? For his offense and for his defense. Ang tunay na Kristiyano, saan man maparoon, huwag kang lalabas ng bahay mo na wala kang dalang Biblia. Pagpupunta ka sa school, may dalang Biblia. Amen? Pagpupunta ka sa office work, may dalang Biblia. Pagpupunta ka doon sa any business transaction, dalhin mo ang sandata mo para sa oras na kailanganin mo, may gagamitin ka. Dala-dala mo ang cellphone mo kahit saan, pero ang Biblia iniiwanan kung saan-saan. Listen. Listen. Ang salita ng Diyos, tandaan niyo po, ay yan ang ibinigay na sandata sa Kristiyano. Ingatan natin ito sa puso natin. The sword of every believer is the word of God. Amen? The word of God is powerful and alive. It is powerful to renew our mind. It is powerful to guard our heart. It is powerful to reorder our love to God. Kaya kung gusto mong lumago sa kabanalan at tanggalin ang kamunduhan, huwag mong bitawan ang tabak na kung saan ang salita ng Diyos. Isa pa, makinig ka mabuti kapatid, kaibigan. Kung gusto mong manatili sa tamang pananampalataya, huwag mong bitawan ang tamang Biblia. The King James Bible. Ulitin ko. Kung gusto mong manatili sa tamang pananampalataya, huwag mong bitawan ang tamang Biblia. The King James Bible, the inspired, preserved Word of God. From this generation hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Because the Bible says, ang salita ng Diyos, ito'y iniingatan ng Diyos. Makinig kayo, ang salita ng Diyos, hindi yan magbabago kasi ang Diyos mismo ang nag-iingat ng kanyang salita. Hindi tayo. Pero dapat tangan-tangan natin to, walang bibitaw sa tabak na binigay ng Diyos. Amen?
para dalhin tayo sa isang kalagayan na may kabanalan, pagiging matuwid, at panatilihin ang kaayusan sa ating buhay. Para tayo lahat ay maging mabuting patotoo para kay Kristo. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Listen mga kapatid, ang salita ng Diyos, hindi ito pinapangaral para saktan ka. Pinapangaral to para ayusin ka, ihanda ka sa isang mas malaking layunin sa kalooban ng Diyos at sa kanyang kalwalatian. Kaya wag po kayong masasaktan. Pag nasasaktan, sige lang, preach on, Pastor, amen, preach on, come on, give me the word of God. Dapat ganun tayo. Noon, naalala ko nung panahon, pag nagpipreach doon sa San Pedro, no? Way back, naalala ko yung malala ni Pastor, yung isang araw na talagang, fresh start revival. Birang, talagang grabe. Pero hirap na hirap ako mag-intindi, lahat Amerikano eh. Pero, grabe yung preaching marathon na yun. Pero, grabe no, nagsisigaw, amen, praise the Lord. Pero yung malalakas ang amen, wala na simbahan. Kaya makinig kayo mabuti, Diyos pa rin nakakalam ng ating motibo. Mga kapatid, itong sandata natin. Hindi natin kailangan ang M16. Ang kailangan natin, John 3:16. Ang M16, pumapatay, nananakit ng kapwa-tao. Pero ang John 3, ang salita ng Diyos, the King James Bible, 16:11, ay nag-aayos ng buhay na sinira ng sanglibutan. Love this book and you will hate sin. Or hate this book and you will love sin. Pag sinimulan mo itong inibig, pag sinimulan mo itong inibig, magsisimula na rin ang pagkasuklam mo sa kasalanan. Pero pag ito yung kinasuklaman at parang ayaw mo sa buhay mo, magsisimula kang magtatampisaw sa kasalanan. Hanggang dumating sa punto ng buhay mo ay walang kabuluhan. Amen? Kaya, mga kapatid, pasalamat tayo sa ating simbahan, CBBC, tinuruan na magkaroon ng kanya-kanyang sandata. Tingnan mo, mula sa kaliwa, sa kanan hanggang sa gitna, lahat tangan-tangan ang tabak na Biblia. Amen? Yan ang totoong Kristiyanong Baptist. May dalang tabak kahit saan pumunta. Amen? Tayo manalangin, dakilang Diyos, marami pong salamat